Wanda ka! Manahimik ka muna dyan. Ako mismo ang magwawakas sa buhay mo. Delikado itong gagawin ko. Alam ko, kaya tutulungan kita. Magkaibigan tayo, kaya walang iwanan. Malapit na ang subastahan. Ikilos ng spider. Ihado ako. Kurapika. Tamaan mo nga ako. Dito sa puso ko, niyang patalim ng nen. Nang patalim ng nen baka mo? Gon, hindi ka ba nakinig sa sinabi niya? Kapag may inatake siyang hindi kasapi ng Ryodan, mamamatay si Kurapika! Masyado kang maingay. Eh kung ganon, ano tumama ang patalim ng nen sa puso ni Kurapika? Ha? Lalo akong manganganib. Sasasabihin ko sa inyo, kaya makinig kayo. Sige. Killua. Ang target natin ay yung taong may pulang mata. Ang hangal na nakakadena. Pinipigilan niyang salita at kilos ni Hisoka gamit ang patalim ng pagpigil. Hindi ako nakakasiguro kung ginagamit niya ang estilo ng paglikha o ang pagkontrol. Gamit niya ang mga kadena. Kung ginamit niya ang estilo ng pagkontrol, ginamit na niya ang aktual na kadena sa pagpatay kay Uvo. At kung ginamit niya naman ang estilo ng paglikha, ginamit niya ang kadenang gawa ng Nen. Bakit? May pagkakaiba pa ba yon? Malaki! Kung gamit niya ang estilo ng paglikha, makapagkukunwari siya na wala siyang hawak. Importante yun. Ganun ba? Kailangan ng pagsasanay ng imahinasyon ng estilo ng paglikha. Pero kapag nailikha na, maaari na itong may tabi. Oo, pero posible ba talaga na mapigilan ang pambihirang lakas ng dati nating kasama na si Uvo? Posible yun. Ang gagawin lamang ay gumawa ng kadena na may kakayahang mamarelitiko o magpatulog sa magiging bihag nito. Pag nailagay sa kanya ang kadena, kung matibay, posible. Mahirap yun kung estilo ng paglikha ang gagamitin. Mukhang yun nga ang ginamit ng tao kay Hisoka eh. At dahil yun ang patalim ng pagtigil, meron itong pinapatago sa kanya. Oo, sabi nga ng pinuno, para di siya makapagsinungaling o makapaglahad ng kahit ano tungkol sa kanya. Malamang yun na nga yun. At siguro may patakaran ding nakapataw dun sa nakakadena. Hindi ako nakakasiguro. Siguro mamamatay siya kung lumabag siya dun. Nagpasya na tayo na di natin uurungan na nakakadena. Sa palagay ko, hindi ang abilidad niya magiging problema. Kung hindi ang paghanap sa kanya sa kasalukuyan, hindi ba? Pakinggan mo akong mabuti. Importante ang sasabihin ko. May kanya-kanyang kapangyarihan ang 5 kadena na nasa kamay kong ito. Sa 5 ito, 2 ang gagamitin sa spider. Ang kadena ng pihitan. Papipilitan ang gagamitan nito na gumamit ng Zetsu lamang. Yan ang ipinanghuhuli natin sa kanila. Sa makatwid, kapag kinalaban ko na sila, ito ang pipigil sa mga kilos nila. Ito naman ang kadena ng panghusga. Ibabaon ko ito sa puso ng target. Magpapataw ito ng patakaran at mapipilitan siya na sumunod dito. Kapag lumabag siya, mamamatay siya. Ako ang nagpataw ng kasunduan na mamamatay ako kung aatakihin ko ang hindi kasapi ng spider. Sinubukan kong patamaan ang sarili ko. Pero sa mga oras na yon, merong isang bagay na bigla nalang pumasok sa aking isipan. Tinanong ko sa sarili ko kung kasali ba sa patakaran ang pag-atake ko sa sarili ko. Nalaman ko na mag-uumpisa ang kasunduan kapag tumama na ang punyal sa katawan ko. Posible na hindi ako kasakop sa kasunduan na yon, pero hindi ako nakasisiguro, kaya nag-alangan ako. Gagamitin ko lamang sa spider ang kadena ng tiitan. May kondisyon din ang paggamit ng kadenang ito. Magagamit ko lang pag pula ang mga mata ko. Pag pula ang mata mo? Kung saan mo ba
Kasanayan lang, pero di yun nagagawa kaagad. May kinalaman ang kakayahan ko sa paggamit ng istilong yun. Gamit kong estilo ng paglikha. Pero ang pagkontrol at ang pagpapalabas ang ginagamit para makontrol ang patalim at para mapilitan ang kalaban na sumunod sa kasunduan. Sa palagay ko, wala kang kakayahang gamitin ng dalawang istilong yun. Gamit ang normal na kapangyarihan ko, walang silbi ang mga nilikhang kadena. Pero kapag namula ang mga mata ko, magiging isa akong dalubhasa. Kaya habang taglay ko ang istilong ito, kaya kong gamitin ang kahit na anong estilo ng 100% ang lakas at kapangyarihan. Yun ang hindi nila dapat malaman. At nang sa ganon, mabibigla ko sila kapag naglaban kami. Kung maswerte tayo, wala pa silang ganong alam tungkol sa mga kakayahan natin. Yun ang susi sa ating tagumpay. Hindi ko maintindihan ng lubusan, pero bahala na. Kapag pula na ang mga mata mo, pwede mo na akong patamaan. Patamaan ng patalim ng Nen. Naintindihan ko na ang gusto mong mangyari. Sa palagay mo ba kaya mo magpalabas ng 3 patalim? Pwede mo namang ipawalang bisa yung patakaran kapag natapos ang misyon natin, di ba? Napag-usapan na rin namin to. Total, kasama kami sa misyon. Sama-sama, walang iwanan!